Pastor Kibuloy, hindi nagpakita sa Senate hearing. Sinimulan na nga ngayong Martes ang pagdinig sa Senado sa Committee on Women and Children na kung saan ay si Senator Risa Hontiveros ang kasalukuyang chairman neto. Ito ay kaugnay pa rin sa Resolution No. 884 tungkol sa di umano'y mga pang-aabuso sa mga kasapi ng Kingdom of Jesus Christ na pinamumunuan ni Pastor Apollo Kibuloy. Pero tayo po yung magsisimula na. Tapos po ng ating hearings doon sa Socorro, Bayanihan Services Inc., ako po nilapitan ng mga ilang individual na mga tungal na kwento tungkol sa isa pang organisasyon na ginagamit ang relihiyon bilang cover para mang-abuso ng mga tao. Ako po'y na-shock na madinig kung gaano kapareho ang mga kwento, bagamat mas malaki lang ito at mas matagal ang organisasyon. Mukhang pareho lang ang modus. Ginagamit ang relihiyon para maninlang ang tao at maghasik ng kasamaan at naabuso. Kung paano ginamit ni Senyor Aguila ang bulag na paniniwala para linlangin ang mga miyembro ng kanyang kulto, ganoon din ginamit at patuloy na ginagamit ni Apollo Kibuloy ang bulag na paniniwala para abusuhin ang mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ. There are many things that I've uncovered in the course of preparing for this hearing. May ebidensya tayo ng panggagahasa sa menor de edad, ng pisikal na pang-aabuso sa mga mismong tagapagsunod nila, kagaya ba naman ng paglagay ng sili sa mata at ari, pagbagok ng ulo sa pader, ng sapilitang panggagamit sa mga bata na manlimos sa kalsada. Kung mapatunayan sa hukuman na totoo, these all constitute charges of child abuse, serious physical injuries, and even human trafficking, which warrants life imprisonment. Meron ngang mga lumantad na dating kasapi na baging biktima umano ng mga pang-aabuso sa nasabing religious group. Marami naman ang nakisimpatya at nagpahayag ng kanilang paghanga sa senador sa katapangan nitong mabigyan ng hustisya ang mga naging biktima ng pang-aabuso ng kampo ng pastor. Sa kanyang closing statement, ay matapang nitong hinamon ang pastor na magpakita at humarap sa Senado, dahil nakasipina ito para sa susunod na pagdinig. Dagdag din ng senadora na hindi siya naniniwala na di umano'y Son of God ang pastor upang maging exempted sa otoridad ng Estado. So at this point, gusto ko lang mag-address ng isang closing statement kay Pastor Kibuloy mismo. Kayo, pastor, ang dapat humarap sa susunod na pagdinig. Because you are being subpoenaed by this committee. Hindi po kayo anak ng Diyos na exempt sa otoridad ng Estado. Kahit ang Korte Suprema ay walang kapangyarihang pigilan ang anumang inquiries, ganitong inquiries ng Senado at ang pag-require sa mga taong humarap dito. Sinasabi niyo, pastor, na marami kayong makapangyarihang kaibigan. But like any ordinary witness, you, of course, can invoke the right against self-incrimination only when and as the possibly incriminating question is propounded. Kawalan ng galang sa buong institusyon ng Senado ang inyong pagtangging humarap. Higit pa, di po ito religious persecution. Ito'y pagsisiyasat sa paggamit, sa paniniwala, pananalig o pananampalataya ng iba para gumawa ng mga kasuklam-suklam na abuso at pinsala sa mga taong binaluktot ang paniniwala, tinanggalan ng lakas at pinagsamantalahan. Sa hearing na isasampi na kayo, maglalabas kami ng iba pang mga testigo. Pero sa ngayon, para kay Elias Amanda, para kay Elias Jerome, para kay Miss Arlene, maraming salamat, daghang salamat. To Mr. Wood,
Thank you very much, sir. And to our Ukrainian friends, our fellow women, Dyakuyu. Justice will be yours. This hearing is suspended at maraming salamat sa lahat. Wala pa naman update mula sa kampo ng pastor sa ngayon. Ngunit dahil nga ay nag-issue na ng subpoena para sa kanya ay kailangan na nitong dumulog sa Senado upang linisin ang kanyang pangalan o di kaya'y pagbayaran ang kanyang mga pagkakasala kung meron man.